Ayaw, wag ka pumunta ng mga may nasunog, tapos pupunta mo doon, magpipicture it, turo-turo mo na para kang taga-BFP. Or pumunta ka ng bakahan, para kang nagtrabaho sa disaster. Because we all know, you do not know anything. Ewan ko, si Torre lang man nagsabi na may 3-minute response siya. So, it's his responsibility na walang krimen na mangyayari dito sa Davao. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, arap kung makaya, bita. It's not because of your face, like Filipinos are beautiful, brown skin, and a lot of foreigners, the Caucasians especially, they like your color, but the kind of person that you are, you're really fucking ugly. Okay, so yun po ang maiinit na salita ni Basti Duterte kay Bongbong Marcos at itong si Chief PNP Torre. Okay? So ngayon sa vlog na ito ay pakikinggan natin ang buong interview ni Mayor Basti Duterte patungkol po sa mga nangyayari pong issue patungkol kay former President Duterte, sa impeachment TVP Sara at itong si Torre, no, na trending itong patungkol sa suntukan ni Torre at itong si Basti Duterte, kung matutuloy ba ito sa Araneta Coliseum. O talagang manunood tayo diyan. Di ba? Kasi naghamon itong si si Torre na boxing na lang tayo. Kasi tinawag ni Basti Duterte na matapang ka lang naman kasi may position ka, pero kung suntukan, si Torre, sabi niya, sige, magpa-boxing match na lang tayo. Hinamo niya si Basti. Kasi kung ano yung magiging income ng kanilang magpa-boxing sila sa Araneta, ay ibibigay raw dito sa mga nasalanta ng bagyo. Ngayon, ito yung full interview ni Basti Duterte dito ha. Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so simulan na natin, without further ado, pakinggan natin si Mayor Basti Duterte. Mayor Basti, pasok! Mulat ng mga tao, you have to know this. Ito yung una comment ni Basti Duterte dito kay Bongbong Marcos ngayon. Kung gusto mo bumaba ka na presidente na na wala kang problema, work! Magtrabaho ka. Listen to the people, tanungin mo anong problema, ayusin mo. Ayaw, wag ka pumunta ng mga may nasunog, tapos pupunta mo doon, magpipicture it. Diba? Kitang-kita naman natin yun, yung mga nag-post sa Facebook na nagturo-turo doon sa mga nasunugan, pupunta doon sa mga nagbaha. Ngayon naman, itong si First Lady Liza Araneta Marcos, nakabigay lang siya ng mga ilang relief goods, no? Bigay lang siguro mga 4-5, tapos umuwi na. Kaya ba ang leader na? Grabe ang plastic nitong Marcos na ito. Itong Marcos family talaga. Yan si F. Eliza at si Bongbong Marcos. Sobrang kaplastikan. Hindi nyo kaya na magtumulong sa mga mamamayang Pilipino. Huwag nyong pilitin kung hindi nyo kaya. Nagiging epal kayo. 'Di ba? You just command orders. Hindi kailangan na kayo mismo ang magmaneho doon. Nakita nyo ba na si BP Sara ang nagbibigay doon sa mga Pero look at now, the office of the Vice President. Very effective. Ang daming mga pinamimigay na mga relief goods. Meron pa silang libreng sakay ngayon. 'Di ba?
Yan. Pero hindi mo nakita ang mukha ni VP Sara. Kayo, itong administrasyon na ito, ang epal ninyo. Sobrang kaepala ninyo talaga. Ha? Ganyan kayo Kahit hindi nyo kayang makipag-serbisyo sa taong bayan, pinipilit talaga. Look, nakakatawa nga yung video ni F. Eliza Toro mo na para kang taga-BFP. Or pumunta ka ng baka, para kang nagtrabaho sa disaster. Because Correct. we all know you do not know anything. Sige na photo ops. That's all you do. It's photo ops. It's PR. Because you have ABS-CBN, you have GNT, you have TV4. You have all the mainstream media here. But you cannot, you cannot change the reality on the ground. With what Tama talaga si Basti. Sayang ba? Kasi itong si Bongbong Marcos, binoto natin ito. Pero only to find out, magaling lang siya sa talaga, sa mga bulaklakin na mga speech. Pero when it comes to disaster, wala. Hindi mapagkakatiwalaan si Bongbong Marcos. Swerte na nga itong administrasyon ngayon. Kasi hindi po gaano kagrabe ang mga nangyayaring disaster sa panahon ni Bongbong Marcos. And I hope it will not happen too. Pero tayo pong mga Pilipino ay dapat maghanda lagi. Kasi ang gobyerno natin ngayon, especially itong administrasyong Marcos, ay hindi talaga mapagkakatiwalaan when it comes sa mga ewan ko lang kung paano na lang kaya kung siya yung presidente nung panahon ng pandemic, siguro patay tayong lahat. Kaya wag na tayong umasa sa gobyerno ngayon, okay? Let us be cautious at isalba na lang natin ang sarili natin na hindi tayo magdidepende sa gobyerno. what's happening with the people. Tama. Among many other things, Mayor, I think, ito na mayor natin. Sana ang mga picture mo na pinapagitan mo, it does not put food on the table. Correct. Mahal ang mga pilihin ngayon. I do not know why. An economist can explain it, and I'm sure they know. Mayor Baste, sabi ng mga economist, sayang yung mga inutang na pera ng administrasyong ito. Kasi napupunta lamang sa mga ayuda. If yung mga ayuda na yan, hindi naman mag-i-improve ang ekonomiya natin. Kung sa ayuda mapupunta ang pera ng taong bayan, wala talaga. Kawawa tayo kasi we will not get in return this mga ayuda. Unless, if ang perang inutang nitong bayan na ito ay gagawa ng paraan, programa na mapalago ang ekonomiya, well, that's more nakakatulong sa atin. Pero kung sa ayuda lang ito mapupunta, sila lang ang makabenefit dyan sa ayuda para mauto nila ang mga pobre nating mga kababayan. Binigyan ako ni Romualdez ng ayuda, binigyan ako ni ganun, ibuboto ko yan next election. Pansariling interest para mananatili sila sa kanilang pwesto. Ganyan sila kabuhaya. Why? And I won't speculate. That's because of corruption. Yeah, yung gaan nyo, pati yung ano nyo. Correct. Pilir nyo. That's a major contributor to poverty. And you're not properly allocating the people's money. Mayor, as you mentioned, there are many issues, maraming mga problema na dapat sagutin, ayusin, where it seems every now and then, ang daming diversionary practices, Mayor. Quote and quote, na nalilimutan ng tao minsan yung ano dapat kinag-usapan. Do you agree with that, Mayor? Ang
They are weaponizing government right now. So if you talk about issues, kunwari, nasasalita ka, asan yung gas, asan yung Philip, or ito si Risa Coptiveros, may lumabas na issue. The weaponized government, kakasuhan kanila to, silence you. Patatahimikin ka nila, tatakutin ka nila, Apelan. Yan ang hirap eh. Naging public figure kayo. Tumakbo kayong presidente, senador, pero ayaw nyo namang makriticize ng taong bayan. Di ba? Hindi kagaya ng nila mga Duterte. They don't care if kinikriticize sila. Kasi nga, demokrasya tayo. Normal yan. Pero ito sila Hontiveros, very onion skin. Kung, may gumagawa lang naman ng opinion patungkol doon sa bumabaliktad na witness niya, ikinasuhan niya na yung mga vloggers. Sa pag-analyze natin doon, it's very obvious na she wants to silence this mga nag-criticize sa kanya. Now, gusto ba natin ng leader na ganito? Ayaw magpa-criticize? Karapatan natin yung mga Pilipino na mag-criticize tayo sa mga government officials. Diba? We are here to criticize for you guys to improve in the government. Kasi pera natin yan lahat. So meron pong karapatan tayong makialam. So wag kang onion skin, Hontiveros. Nila ginawa yung dito sa Davao. So, you cannot play fair. You have all the power and the influence that you have right now as an administration. And yet, these are the only things that you can do rather than fix, the problem. Pag ayaw ninyo sinasabi ng tao, kahit totoo naman, kapasuhan nyo. Correct. Support kasi kayo. Yan talaga yan. Just play fair. Wala naman kami hinihingi na ito Reggie Romualdez, walang lumalaban. It's either, I do not know what happens in the program, but maybe just another speculation. Baka takot ka pag may tumakbo against you, matatalo ka. You're not even relevant, actually. You are a nobody. I've always said that since nagsimula kong lahat. Sakit na. But that's the reality. Truth hurts. Gusto mo makita na tumakbo ka na may galabad ka? Sigurong matatalo. Salamat sa coffee. Ayan, tinimplan ako ng coffee ng asawa ko. Thank you, wifey. Takot siguro si Martin Romualdez na may kalaban, di ba? Martin! Ano ba yan? Na congressman ka lang nang walang kalaban? Sabi tawag na sa Tagalog na mudaog ka pa. Ay, naku. Matig, panalo na walang dangal. Pakita ka naman na may kalaban ka. Na-disqualify mo lahat. Akot ka lang. That's the kind of person that you do not play fair. All you do, you're a very transactional administration, including you, the speaker. And all you do is negotiate to serve the interests of those who you negotiate with and for yourself. Simple. Speaking of speaker, Anna, I think there's another brewing story there. The past hours house. So, may things about this. I also heard Toby Chapko wanted to be the speaker. Including Jam also. Because it's Martin Romualdez who's the speaker now. Who wants him? If you really, ask
these people in Congress, gusto ba talaga nila yung speaker na yan? Depende sa hatak. Ay, ginagawa na sa wana. We'll see. We'll see sa opening ng Congress. Yeah, but like kung mapalitan yung Romariles na yan, I think it will be a much better country, slightly. Kuna, Mayor, speaking of among the issues na pang-divert, tinatawag ng mga tao na divert, diversionary tactic. Ito ang biglang pagsulpot ng issue ng mga bisi sa Bungeros Minor. Isa pa itong Sabongeros rin ha. Sila rin ang pinagbibintangan, mga Duterte rin, di ba? Ay, nako. Ngayon, pigit pang nililig to the drug war. Okay, ang main platform with this on how they operate diversion through the media is to use the Duterte family. Mga dyan, si kapatid ko, impeachment, ito, ICC, war on drugs, yung na-detain yung tatay ko. War on drugs, that's not, like even genocide, it's war on drugs. So, why would anyone be, like, sino may ayaw niyan? You want us to be South America? Where cartels have tanks and high-powered, high caliber Correct. firearms. At pandi, President Rodrigo Duterte tried to stop that from happening. And to make, Imagine ha, kung hindi naging presidente si former President Duterte. Narco state na tayo. Baka yung mga malalaking drug lords dyan, mahihirapan na ang gobyerno. Di ba? Look at what happened ni Pablo Escobar dati. Gusto nating mangyari yun? Ha? Di ba? Buti na merong Duterte na nangyari sa ating kasaysayan. Kasi kung wala si Duterte, saan na kaya pupulutin ang bansang Pilipinas? Yun lang ang masasabi ko dyan eh. People, para makapaglakad ng maayos sa gabi, mga tao dyan sa... Correct. Kami ang ginagamit na diversionary tactics so that they can continue to steal money. I think that would be labeled as, to maneuver the money of the people's taxes. So while mainstream media is consistently, nagpapakita na may problema, yung mga Duterte, ganon, ganon. Why not try to investigahan nyo what they are doing behind the scenes? So far, parang kami naman ang naging problema dito sa Pilipinas for the past 3 years. Bahas na napapunta. So, numahit lidiks na. So, this Remulla guy is usaping Remulla naman tayo ha. Bonjing! Watch out! Titirahin ka ni Baste. He's very cunning. I think he's very cunning. Lawyer siya. Kasi ayon kay Rowena Guanzo, nagdo-drawing pa si Remulla. Hindi pa natapos yung drawing eh. He's applying for the ombudsman. Kasi ano yan? Yung pag-apply niya sa ombudsman, alam na yan eh. Si Pipi Sara ang puntirian yan eh. Baka naman I think they're having trouble with the impeachment case kay Inday Sara. So, this Remulla guy, pag maging ombudsman siya, he will use the position again to weaponize it against the vice president. Correct. Yan lang pa yan. Yan lang ang itindihin nyo. Ang tanong dyan, kaninong utos yan na maging ombudsman siya? Di ba? Para lang kasi kung magiging ombudsman si Remulla, wala na, di ba? Alam na ang magiging mangyari. Kasi itong administrasyon na ito,
talagang takot silang maging presidente si VP Sara sa 2028. And the only thing na hindi yun mangyari is through impeachment. Kasi kung ma-impeach nila itong si VP Sara, ay hindi ito makatakbo ng 2028. Lahat ng mga propaganda yan. Nila Dilima, nila Trillanes, mga akbayan, lahat ng mga dilawan at mga loyalista. They will see to it that VP Sara will be impeached. Yan ang first step ng gagawin nila. Kasi kung hindi na makasali si VP Sara sa listahan ng tatakbo sa 2028, wala na silang problema. Di ba? So ito yung inuna nila. Pero ang sabi ko naman, hindi nyo yan mahaharangan kung ang taong bayan na ang may gusto na si VP Sara ang iluklok nila bilang vice presidente. Di ba? Kaya nga sabi ko, malabong magiging ma-impeach itong si VP Sara eh. Kasi pati nga mga senador, ayaw, no? Sa tingin ko ayaw nilang mag-go through ang impeachment trial. Tapos, yung Taalik sa Bungero, naging war on drugs na sa Bungero. War on drugs. Tama. You know, you really look stupid. Mga stupido talaga kayo sa totoo lang. Kung sino ba direktor nyo? Sana ako na lang yung ginawa nyo. Kasi Ako na magsagot. Sinong director? Si Kokak. Si Kokak ang director. Powered by Crocodile. Si Kokak at si Crocodile. gumawa ng story. Mas magaling ako gumawa ng story. Mananalo pa kayo. Well, mga sa Bungero, naging drop war. Sarcasm yung ginawa ni dito ni Baste. Sa klase mo ni. Klase to. Mas sumobra pa kayo sa sa Netflix. Sa totoo lang. Hindi, Baste, mag-apply na lang sila sa Netflix. Kikita pa sila. Si Rimulya nagdo-drawing pa di ba? Rimulya, yung painting mo, dalian mo. You are ridiculous, people. It's very ridiculous. Kung gagawa kayo ng story net, tapos mahirapan na kayo manalo sa election. Grabe. Parang tama. At tama talaga kayo. Dapat tinapat. Ay, ba? Mayor, since you mentioned itong impeachment case niya ni VP Sara, gusto natin pag-usapan, Mayor, sa Mayor, okay. It will not only be the Vice President. Pag sinimulan ni Rimulya yung ombudsman niya na posisyon, pag natapos niya yan si Inday Sara, lahat ng mga politiko, mahawakan nila Okay, sige. You will not, ayaw mong kumapti sa amin. May kaso ka. Okay. Let's say, for example, Cebu, Manila, anywhere else. Ang gagawin lang ng rebellion na yan, tatakutin nila ng kaso yung mga politiko na yan. So that they can control the entire country. Correct. With the elected officials, especially those in the highest positions. Mga kakampi nila. True. Kita mo nga may heartbeat sensor. Masyado sila magaling gumawa ng story and they, really abuse the powers of government. Yan lang ang gagawin yan. Maniwala kayo sa akin. I am saying this right now. Pag naging ombudsman yan, Inday Sara, and next, then, they will make an example of Vice President Inday Sara. Kasi pag nagawa nila yan, we will file a case against her. Ang sunod niyan, tatakutin na kayo. Kasi Vice President nga, kinaya nila. So, huwag mo kaming utuin, Rimulya. Hey, Mayor, actually, we did see already, remember, the past yung mga, hindi pa ombudsman mayor, but there's already been suspensions. Cases filed. Mga suspension ng mga government officials na hindi
pro-admin. So, I think there's a big possibility. Yeah, because that's why they're weaponizing the government because they're trying to attempt an authoritarian regime. And they make it so subtle na bababa si Marcos, papalit sila ng kanila, and then so on and so forth. They are attempting an authoritarian regime because si Marcos, si grew up si Marcos during his time. Tama talaga yung sinabi ni Rowena Guanzon, ugali na yan ng mga Marcos, mga gahaman sa kapangyarihan. And he thinks it's his birthright na kanila tong Pilipinas. And along with these oligarchs and cronies. So they feel that the Philippines is theirs. Well, that was a long time ago. Ngayon, wala magawa din. Why are you still attacking these people educated? Wala na yan, di na yan. You will fail. You will not succeed with what you are doing. I am sure that Taal Lake, pwede naman dyan lang sa bakod ng kung saan kanina, Taal Lake mo, sabi ko, wadramo. May pa-Taal Lake. Nakakatawa ngayon sa Taal Lake eh. Doon pa talaga nila nilagay ang bangkay di umano, no? Na nakakatawa kasi yung sako bago pa, di ba? Pero yung mga buto-buto doon, nasunog na. Bakit bago pa yung sako? May tapon akong patay dyan na lang sa sauce, di ba? Taal Lake. Pa-drama-drama yung Taal Lake nila eh. Ang daming kadramahan eh. We're not it. Nakasako kang stop fooling us. Correct. Then war of drugs. Sa bungero na naging war of drugs ang pangit na palabas mo. Ang pangit talaga. Kung sa Rotten Tomatoes yan, 15%. So sa IMDb, maybe IMDb is much more. Hindi ito makakapasa sa Netflix. 4. Wala. It's not a good movie. I'm telling you. What's funny is, even mainstream media, some vendors of mainstream media finds it also ridiculous. Yung pag-connect nila sa Omero case and war of drug. Which tells us na talagang wala na tayong maasahan dyan sa mainstream media. Sip-sip yan sa administrasyon. Yun lang. ang pick niya sa interview. Yeah, you precisely. No, di ba? 3 minutes natin the response dyan. Nasa... Mike na daw ang yung Mike. Okay. No. They're all... ginagawa lang nila ito lahat so that they can, move freely in maneuvering money because, corruption is very rampant in the Philippines. So, I think this would be the time na may maganda kayong nakita as an exhibit of ano ang pangit na gobyerno, no? So, tayong mga Pilipino, we should learn from this. Wala na yan. Hindi to Hollywood. We are talking about the lives of people. During the inaugural speech, Mayor, na marami nga ang natuwa when you mentioned this. For one, Mayor, itong strong start mo, as always, when it comes to criminality and peace and order. This has, the past 3 years, Mayor, we brought in 263 billion worth of investment. The tourism sector was very abundant also. All because, kaya sinasabi natin, because of the peace and order situation in the city. But ito man, Mayor, ang tanong ngayon, the next 3 years, Torre is the chief PNP now. Ito na yung kay Torre, ha? Ito na yung kay Torre. And we have a new PRO director, and then may bago pa ang DCPO na hindi dumaat sa atin. So, I think that the ones are asking also, Mayor, what's the assurance on how are we gonna sustain peace and order under these circumstances down here? Demo ko, si Torre lang man nagsabi na may 3-minute response siya. So, it's his responsibility na walang krimen na mangyayari dito sa Davao. Correct.
Because it's the PNP's job to secure the city. Mm. And hindi naman ako pinapilit ng city director. So I cannot give, like, I do not know if I can give, advice kung paano Correct. gagawin yung trabaho ng mga pulis dito. Because, Bitter sila sa mayor eh. Ayaw nila na may kapangyarihan ang mayor na mag-command sa mga pulis dyan sa Davao. Ganyan po kababoy ang mga administrasyong Marcos. Di ba? Wala nang ang control si Basti sa mga pulis eh. first and foremost, I am the mayor. I'm a local here. I grew up here. I know this place. Correct. And I know the people here and I know how they behave. Mm. Pero pag itong city director na nilagay ni Torre, hindi makikinig sa akin, he will not cooperate, then it's up to them. Correct. Okay? So, It's very obvious na utos ng pamumulitika. Di ba? Kasi para sa akin malaki talaga ang factor ng mayor na mangingialam siya kung paano niya patatakbuhin ang kapulisan dyan. Diba? Kasi for how many years experience na ang mayor? Alam niya what is really happening on the ground. Alam niya ang mga ugali ng mga taga Davao. So if you are the administration putting mga stranger na mga policeman dyan na hindi taga Davao, malaking problema tayo dyan. Mas lalo na tayong lalaki ang problema kapag hindi pa makikinig sa mayor. Yan ang point ni Basti Duterte dito. So anong tawag nyo dito? Kapalpak ka di Torre. Kasi sila guilty sila sa ginagawa nila kay Kibuloy at ni Duterte. Alam nilang sobrang daming pagkakamali ang nilabag nila doon. sinabi naman ni Torre na may 3-minute response. Sana ma-feel ng mga Davaoenyo. But, tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. Doon na, Cory, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Grabe. Okay na yan. Just do whatever you want. You have 2 years until finding mo candidacy sa 2027. Yun ang ko kay Torre. Good luck sa iyo, Torre, kapag hindi na presidente si Bongbong Marcos. Kung saan ka talaga pupulutin. Ang dami mong kaso, Torre. Nakalinyada na yon, no? Kapag si BP Sara ang magiging presidente ng Pilipinas. Torre, nakalinya yung kaso mo. Good luck na lang. Kasi dati na kayong inadvisean. Huwag kang makialam sa away politika. Kung alam mong inuutusan ka dahil sa pamumulitika, huwag ka sanang umaksyon ng may kinakampihan ka o nagpasipsip ka lang. Kung ano ang ginawa mo sa administrasyong Marcos ngayon, no? Babalik sa iyo yan. Mark my word, Torre. Babalik yan, no? In every action, di ba? Anong action na ginawa mo? Hinuli mo, KOJC, maraming mga nasasaktan. Kay Duterte naman, hinuli nyo, sabi ng iba, kinidnap nyo, hindi dumaan sa tamang proseso. Kung ano yung ginawa nyo sa Marcos administration ngayon, in every action that you make, there is an equal and opposite reaction. Kaya good luck. Good luck talaga. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, arap ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. And nagmamatalinuhan ka lang, yan lang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka, may nakahabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Scripted yung 3-minute response. Okay lang yan. Yung 3-minute response mo, prove it to the Davaoenos. Improve mo.
So sabihin, tapos kayo PNP, tapos sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So ano, ako ba ang polis o kayo? Correct. Kung sa index, ang Davao City is third to Chiang Mai in Southeast Asia, why cannot you maintain that? If you cannot maintain that, that means you're not doing your job. That means the PNP is not doing their job. O nangyari yun, who is to blame? Ako o ikaw? Correct. Yung back to you mo, hindi ka na nga sumagot ko. Sarap talaga kawain. Totoo lang. May ano ka eh, kalbayo mo sa ka, no? Oh, may ano ka na, may issue ka na doon eh. Iba yung ano mo, iba yung ambition mo sa buhay. You're not, I don't feel that you're here to serve and protect people. You are here to forward your ambitions. Correct. Particularly, ito kung sino ka man sa administration ni Ferdinand Marcos Sr., you are the general bear. If you do not know history, read it. It's there. It's available for all. Ba't di pa Yawa. Anyway, Mayor, just for the record and for para klaro sa lahat, you did not have a say kung sino ang next chief or director ng DCE. No. They won't allow me to choose the city director. Nangyari na yan last year when I was mayor. The last term when I was mayor. In 2 days, they replaced 3 times. Aski the city director 3 times in 2 days. I don't know. Masyado silang paning because they're scared maybe, these policemen who were to be assigned there, baka loyalista sa amin and they would not, do dirty work for them. So I'm expecting harassment from your pangit I really do think you're ugly. You know why? It's not because of your face. Filipinos are beautiful, brown skin, and a lot of foreigners, the Caucasians especially, they like your color, but the kind of person that you are, you're really fucking ugly. Ulat na. So yun po ang comment ni Basti Duterte, no, na si Tory is really ugly, not on her face but sa ugali niya. Okay, nagiging ugly si Tory sa kanyang ugali. Okay, so yun po, hindi po nakikita, hindi po basihan ang hitsura sa tao ng pagiging ugly. Okay, no matter what you look like dito sa mundong ito, kung maganda yung ugali mo, i-appreciate ka talaga ng taong bayan o ng tao. Pero kung gaano ka kaganda, o gaano ka makaka-appreciate tayo sa posisyon mo, kahit general ka pa o kahit chief PNP ka pa, kung pangit ang ugali mo, pangit ka talaga. Pangit ka. Kaya ikaw, Tory, pangit ka. Yun ang masasabi ko. Hindi sa physical, sa ugali mo. Okay? So, yun po ang narinig natin ang komentaryo, latest comments, no, ni Basti Duterte sa administrasyong Marcos. Mayor Basti Duterte. At sa mga comments rin niya kay Rimulya. Okay? So, libre kayong mag-comment, mag-react. Ano ang masasabi nyo tungkol dito? No? At usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para marami po ang makakita. Okay? And
Sa mga bago pa lang dito sa akin channel, subscribe na kayo kasi libre lang ang mag-subscribe. Okay? Makikita nyo dyan, subscribe button. Look for a subscribe button there. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And as what VP Sara said, God save the Philippines. Bye-bye.